Okay, magandang gabi sa ating lahat at welcome sa ating Bible study sa YouTube channel. Okay, ang ating topic ngayon ay ang pinakamahalagang utos. Pag-aralan natin ang pinakamahalagang utos, sabi dito sa Mateo, ang ating pinagkunan ng ating pag-aaral ay sa Mateo chapter 22 verse 34. Sabi dito, ganito, nagkatipon ang mga Pariseo na mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila ang isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin siya. Sabi dito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Yan ang tanong. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. So, ang sabi ay ang pinakamahalagang utos ay una ay ibigin ang Diyos, pangalawa ay ibigin ang kapwa. Okay. Sandali lang, mayroong naiwanan. So, kung ating pag-aralan ang pag-ibig ng Diyos, paano ba natin ibigin ang Diyos? Kasi yun ang pinakamahalaga na pag-ibig sa Diyos na dapat ay ibigin daw natin ang Diyos. Ang sabi sa chapter 14 ng Juan ay ganito ang sinasabi. Sa chapter 15, ang sabi niya, kung iniibig ninyo ang ako, tutuparin ninyo ang aking utos. So para magang kung paano natin ibigin ang Diyos ay mahalin natin ang Diyos ay pagtupad sa kanyang mga utos. At ang sabi niya sa verse 21, sabi niya, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin na ibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. So, ang tanging paraan para mahal natin ang Diyos ay tanggapin ang kanyang utos at tuparin. Kasi sabi niya, ang tumatanggap sa utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. So, yun ang talagang sa utos ng Diyos. Ngunit sabi nga, tinanong nga siya ni Judas, hindi Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo nagpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sabi nga niya, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Kaya kung ating alamin ang kanyang utos, kung sa ating napakinggan, ang ating pagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos ay sa pamamagitan ng ating pagsunod
sa kanyang mga utos. At sa ating panahon, of course, kung sa lumang tipan, utos ang sinusunod. Sa ating panahon ngayon, ay ang ating pagsunod sa kanyang mga aral at salita, sapagat yun ang sabi kanina, pagsunod sa kanyang mga salita. At dapat ay manatili tayo sa kanyang mga aral. Yun ang dapat nating gawin. Hindi tayo yung baiksik, ano-ano lang. Kaya nga ang sabi niya roon sa verse 7, kaya dapat, sa chapter 15 naman ng John, verse 7, ang sabi nga niya ay, kung nananatili kayo sa akin, mananatili sa inyo ang mga salita ko. See? So kung ating pananatili sa Diyos, ay mananatili sa atin ang kanyang mga salita. Hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkaloob sa inyo. Napaparangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayon, napatutunayang alagad ko kayo. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Gayon din naman, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kaya nga, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko, tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. So, ang tanging kung mananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos at siya naman ay mananatili sa atin, kaya mahalagang alam natin ang kanyang mga aral at salita para tunay na makita niya tayo ay umiibig sa Diyos sapagat yun ang kanyang utos. Ibigin siya. So napakalaga na ang malaman natin itong utos sapagkat dalawa lang ang kanyang sinabi at makuha buo na ibigin ng Diyos at ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Okay. So sa pangalawang utos, ang ating pag-ibig sa kapwa ay ang pag-ibig sa ating kapwa ay ang ating application natin ng ating pag-ibig sa Diyos. Yan ang ating pag-ibig sa kapwa. Ay, sabi nga niya sa Roma chapter 6 verse 17, ang sabi nga niya ay ganito, 17, ang sabi niya, ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. So ang dapat maging masunurin tayo sa kanyang mga aral. Kung tayo ay sumusunod sa aral ng Diyos, so kanino natin i-apply? Diba? So, ito ay ating i-apply sa ating kapwa. Ang sabi sa unang Pedro, chapter 1, verse 22 hanggang 23. Ganito ang sabi niya. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, ano pa't naghahari na sa inyo ang tapat na pag-ibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Yan. Sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. See? So, ang salita kasi ng Diyos, kung yan ang ating sinusunod, yan ang isang sinabi na yan ang ating pagpapakita ng pag-ibig natin sa Diyos. So, kung sinusunod natin at iniibig natin ang Diyos, dapat tayo man ay nag-iibigan
sabi nga niya. Kaya nga, ang tapat, dapat maghari sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. So yun ang dapat na maging natin. Sabi nga niya sa verse 14, diyan pa rin sa unang Pedro, chapter 1, verse 14. Ang sabi nga niya ay, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. So dapat bilang mga anak ng Diyos, sundin natin ang Diyos. Kaya pag sinunod natin ang Diyos, ibig sabihin, sinusunod natin ang aral ng Diyos at tinutupad natin yan. Ngayon, makita natin ang doon sa kwento ng mabuting Samaritano, alam nyo, tinanong ngayon ni Jesus, ang iskriba si Jesus, ang sabi niya, sino ang aking kapwa? Sabi niya, okay. Sa Lucas chapter 10, ay ganito ang sabi. Ito lang ay ating, hindi ko na kukunin ang buo kasi alam nyo, itong kwento nito, ito ay sa mabuting Samaritano. So, ang mabuting Samaritano ay, ang mga iskriba rin dito ay nagtanong sa kanya sa kwento ng mabuting Samaritano. Sinabi niya roon sa verse 37, verse 29, sabi niya sa verse 29, sa hangad na ang mga ng iskriba na huwag siyang lumabas na kaya-iya, tinanong niya uli sa Jesus, sino naman ang aking kapwa? Yan ang tanong ng mga iskriba. So, pagkatapos doon, ikinuwento ng Panginoon ang tungkol doon sa paglalakbay ng isang tungkol sa hinarang na ng mga tulisan na mga negosyanteng naglalakbay. So, to make it short, long story short, sabi ko ay ganito. Nung dumaan ang saserdote, lumihis siya ng pagkakita doon sa nakahondosay na binugbog ng mga tulisan. Tapos dumaan naman ang Levita. Tiningnan lang siya pero hindi siya tinulungan. Subalit nung dumaan ang Samaritano ay nahabag siya at tinulungan siya. Kaya nga sabi niya doon sa verse 36 to 37, kinuha ko lang ang pinaka-diretso para makuha lang natin dahil mahaba naman kung bukunin pa natin ang buong kwento. So sabi niya sa 36, ngayon pagkatapos nung tinanong siya ng Panginoon ang iskriba, pagkarinig niya sa kwento, sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Sabi niya. Tanong ni Jesus. Ang sabi ng iskriba, ang nagpakita ng habag sa kanya tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. Kaya nga, so ang nagpakita ng habag sa kanyang kapwa. So dapat nga, kung yan ay ating natutunan sa tinuturo ng Panginoon, at yun naman ang talagang aral niya, dapat mahabag tayo sa dapat kahabagan at tumulong tayo sa dapat tulungan. Kaya kung ang ating susundin ang pinakamahalagang utos ng Diyos, alam nyo ay hindi naman talaga mahirap ang pagsunod sa kanyang mga aral. Subalit maraming mga tao na hindi pinahalagahan ang pagtuklas sa kanyang mga aral. Kagaya ng ating pag-aaral ngayon sa ganitong Bible study, alam nyo, konti lang ang nagbibigay ng oras para pakinggan tayo.
Di ba? Kaya higit na mahalaga ang ating pag-ibig sa Diyos sapagkat sa Diyos lahat nagmumula ang lahat ng bagay na kailangan natin. Kaya dapat yan ang ating pahalagahan. Sundin natin ang utos ng Diyos. Sapagkat ang sabi lang niya ay mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at buong pag-iisip. At ang pangalawang, yun ang pinakamahalagang utos. Ang pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa. So napakahalaga na alam natin kung paano natin ibigin ang Diyos. So, simple lang ang sinabi niya kung ating titingnan. Pagsunod sa kanyang mga utos. So, kung sa ating pinag-aralan, kung paano natin ipikitang mahal natin ang Diyos, ayun niya ang sabi kanina natin sa Juan, chapter 14, na ang umiibig sa Kanya, okay, ang sabi niya doon sa verse 21, kung ating umpisahan, sa 21, ang tumanggap na sa mga utos ko at tumupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ay ang utos na kanina ay ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Okay? Ito ang sabi. Tingnan natin ulit. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. See? So, ayan ang pinag-aralan natin. So, kung paano natin siya mahalin at paano natin siya ibigin, ang sabi dito kasi ay ang iibigin at sabi nga niya, ang sabi ay sa verse so ibigin mo ng Panginoon mo ng buong puso at buong kaluluwa at buong pag-iisip. So sabi nga natin kanina sa pag-ibig sa Juan sa 21, ang tumanggap ng aking mga utos at tumupad nito ang siyang umiibig sa akin. So parang kung simple lang na na pagtupad lang ng kanyang mga utos. At so dapat alamin natin ang kanyang mga utos para matupad natin. Di ba? So parang ganun lang kasimple dapat. Kaya lang, maraming tao ang walang panahon o walang oras at talagang hindi nagbibigay ng oras para makinig o magbasa man lang, alamin ang kanyang mga aral para masunod natin ang kanyang mga utos. At sabi niya, ibigin mo, pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili. Kasi ang pag-ibig natin, kung mahal natin ang Diyos, hindi naman natin maipakita ang ating pakita pagsunod sa Kanya. So sa ating pagsunod sa Kanya mga aral at utos, kanino natin i-apply? So doon lang sa ating kapwa natin mai-apply. Kaya napakahalaga na tayo ay alam natin ang utos. Kaya sabi ko, hindi naman talaga mahirap sumunod. Except na maraming tao hindi inaalam ang tunay na utos ng Diyos kung paano natin siya sundin at mahalin. Amen? Purihin ang Diyos at tayo manalangin. Ama, maraming salamat sa mga aral na itinuturo mo sa amin. Napakahalagang utos, Panginoon, ang itinuro mo sa amin. Subalit, marami, Panginoon, na hindi nagbibigay ng halaga sa pag-aaral at pagtuklas ng iyong mga aral. Kaya nga, Panginoon, sa gabing ito, pagpalain mo ang lahat ng makikinig at makapakinig pa nito, Panginoon. Panginoon, ituro mo sa kanila para tunay, O Lord, na ang pagmamahal namin sa iyo ay maranasan mo at
maranasan din naman amin, Panginoon, ang iyong tunay na pag-ibig sa amin, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa mga aral na ito. At sa iyo namin ito, Lord, pinagkakatiwala ang aming pag-aaral sa gabing ito. Ama, maraming salamat sa lahat ng makikinig at makapakinig nito. Buksan mo ang kanilang puso at isipan, pangunawa, para magkaroon sila, Lord, ng kauhawan sa iyong mga salita para tunay na maipakita nila na ang kanilang pagmamahal sa iyo, Panginoon, ay sa pamamagitan niya ng pagsunod sa iyong mga aral at salita, Panginoon. Kaya, Lord, salamat. At sa iyo namin pinagkatiwala ang pag-aaral ngayong gabi sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magandang gabi at maraming salamat sa inyong lahat.